Okay mga bossing, magandang araw ulit sa inyo. At syempre meron tayong ginagawa, Hyundai i10 ba to? O Ion? Gets? Hyundai Gets? Ay, Hyundai Gets mga bossing. So ang issue ng ating Hyundai Gets, pag naka-idle, hindi ganun kalamig. Lalo na pag tanghali, yun naman talaga lagi yan naging issue mga bossing, no? Pero tong ating Hyundai Gets mga bossing, na-readingan na natin. Ito ang kanya reading. Medyo makupad na o hindi na ganun kaganda ang pump ng ating compressor. 80 low side, pero may 200 pa naman yung high side, no? So tingnan natin kung kaya pa natin bang pababain at palamigin tong ating Hyundai na to. Dahil lang offer natin mga bossing, i-pull out muna lahat, condenser, compressor, saka syempre yun evaporator, check na lang natin, no? O yan ang reading ngayon mga bossing. So yung lamig sa loob, kuha mo ang temperature kay Jelay. Tingnan na rin natin lamig sa loob, bigyan natin ng konting pero hindi na kailangan patunayan pa sa ating thermometer dahil dito pa lang sa ating gauge kita na natin na hindi talaga makakapagpalamig na maganda mga boss 80. Kung siguro mga 45 pa to, baka makapag-response pa siya na medyo mas magandang lamig. So target natin mamaya makakuha na mas mababa, kalahati. Wala namang ingay masyado yung compressor, konting-konti lang. So baka kaya pang makuha, mahilot. Tingnan natin yung lamig sa loob. Pero syempre yun nga, yung lamig, pag gano'n na reading, malamang patay ang lamig. Wala, pati hangin. Mahina rin pati hangin. Ventilation, heater, circulate, gumagana ba? Gumagana. Gumagana, AC. Wala mga bossing. Benching ko lamig. Hindi talaga lalamig to. Pati yung hangin niya mahina. Number 4, wala na, parang hininga na rin lang. Sige, ayun lang. O yun ang kanya nakuha nga temperatura ng lamig, 25. Pero wala talaga dahil dito pa lang. Wala na, pataas na talaga. Okay, so tingnan natin. At sabi ko, buksan yung ating compressor. Malalaman natin kung mapapalamig pa natin to nang hindi tayo magpapalit muna ng compressor, no? Pero papacheck na natin lahat. Okay? Okay mga bossing, na i-pull out na natin yung kanyang evaporator. At medyo malangis yung kanyang katawan. Sana walang singaw. May portion lang siyang malangis. Okay, nakita ko na kung bakit mahina ang hangin mga bossing. Ito ang position ng kanyang cabin filter. Oh no! Okay, kaya hindi ganun kalakas ang buga ng hangin dahil sobrang black agad nung ating blower motor yung hangin ng blower natin, no? Hindi kamukha nung ating mga ibang cabin filter mga boss na ang cabin filter natin ay nakalagay doon sa ibabaw ng ating blower motor. Okay? Ayun, halimbawang ito doon nakalagay sa taas. So medyo mas maganda siyang mag-suction kumpara sa pagbuga ng blower motor natin, nakaharang agad tong ating pinakang cabin filter, no? O kaya yung ating Hyundai Gets, kung bakit hindi ganun katindihan nagiging supply ng hangin, isa yan sa mga dahilan. Yung pagkakaposition ng ating cabin filter. Kaya siguro sakal. Kasi yan nangyayari, malakas ang higop ng ating blower motor. Pero pag discharge na niya, humahampas siya doon sa cabin filter, hindi siya makatagos na maganda kay evaporator. Kaya yung low, medium, high, talagang yung 1, 2, 3 niya, medyo sakal. O yun yung napansin natin dito sa ating Hyundai Gets, no? Hindi siya doon nakalagay yung cabin filter sa ibabaw. Mas maganda kasi yung buwelo nasa taas yung suction para makapaggabugan ng maganda kay evaporator. So ito naman, hindi naman to mahirap tanggalin ng evaporator. So tingnan natin mamaya kung yung meron o wala, gaano kalakas, at pwede ba siyang tanggalin, pwede bang wag na muna lagyan ng cabin filter. Malalaman natin mamaya yon. At
Syempre kung sasakayan yung kliyente natin, no? Kasi syempre ang trabaho ng cabin filter natin mga bossing ay mag-filter ng ating mga dumi na tatama kay evaporator. Pero kung sakal naman, tingnan natin mamaya, no? Huwag naman magalit sa atin yung nag-install nito. Pero yun yung nakita ko mga bossing, hindi ko alam kung agree kayo sa sinasabi ko, no? So, pero yun na obserbahan natin, no? Iba yung nakalagay sa taas yung cabin filter, iba yung nakalagay dun sa evaporator. Kalimitan ng mga nakalagay sa evaporator talaga mahina ang buga ng hangin. Lahat ng mga na-encounter namin na ganyan. Okay? Mga bossing, kaya siguro malangis yung ating evaporator dahil meron na siyang epoxy. Okay? Ayan o. So pag may epoxy yan dyan, malamang may butas yan. So sana, huwag muna siyang lumabas para at least hindi muna siya mapalitan. Pero kung talaga magpapakita mga boss, ay hindi natin alam kung anong gagawin natin dyan. Kung i-epoxy ba natin ulit or hahayaan na lang muna natin, no? Pero tingnan natin kung gaano kalakas. Okay, auxiliary pa natin, papacheck na lang natin. Medyo mahirap buksan to mga boss, pero tsagayin natin konti. Kasi kung yan ang magiging buhay at yan ay papudpud na, pasira na, kahit nagawa na natin yung tama, pag nasira yan, wala rin, useless din yung trabaho natin. Kaya silipin na rin natin yan. Mga bossing, ito na yung compressor ng ating Hyundai Getz, no? Na-pump na namin, talagang wala talagang kabomba-bomba. So pinakita natin yung isa nating piston type. Although malaki naman talaga to, 15C, pero surplus din yan, pero may bomba. Ito pares lang naman sila piston type, kaya dapat bobomba yan. Ikutin mo. I-pump mo nga, iho. May langis pa, wag may tutok sa akin kasi puro langis eh. Wala talaga, no? Okay, ikutin mo to. Ito bossing, mga boss to. Ewan. Dapat primary check-up kahit pa paano meron. Okay, so buksan na lang siguro. Mga bossing, ito yung sinasabi ko. So yung ating evaporator, niligtis muna natin. Meron tayong 250. Yun na, yung mayroong pinakang repair. Yung ating in-epoxy nila doon. Kita nyo? May leak. So ganito gagawin ko dito. Sana hindi dumami, no? Papatanggal natin yung epoxy na yan. Ihinang natin ng aluminum. Okay, kasi epoxy kasi ginamit nila. Hindi talaga ubra epoxy dyan. Kasi una, pag nag-epoxy kayo, dapat mga isang araw nyo yan bago nyo ikabit. Pero kung minuto, oras lang, loloadan nyo na, malamig yan mga bossing eh. Pag umangat na yan, wala na yan. Hindi na niya kaya mag-silid yan. Okay, so testingin natin kung magagawa nating ma-repair to. Okay, itong ating auxiliary pan o yung radiator pan natin, pina-check na rin natin mga boss, no? Okay, yun yung nakita natin. Yung commutator niya malalim na, pero meron pang carbon. So, pwede pa naman, pero dapat maobserbahan ng ating kliyente to kung hanggang kailan to. Kasi malalim na rin mga boss, ayun, no? Kita nyo ba yung pinakang kain? Ayan, no? Oh. Okay, so mas maganda kasi nasisilip para at least ma-check natin kung tatagal pa ba yan o hindi. So ito, nagpapahiwatig na to mga bossing na malalim na yung commutator nya, yung tanso nya, no? Okay. Wala. Okay, pinalinis na rin natin yung radiator natin mga bossing, no? So nabawasan din ng konting coolant tong ating radiator dahil nagtanggal tayo ng radiator hose. Ito yung condenser. Na-flashing na ba to? Ayan, papaligtas na lang natin to. Ano ba yan? Ice cream. Ice cream. Wala high speed. Yun ang high speed? Oo, kaya no. Low speed. Maganda mo, Jelay, ha?
Opo, kuya. Mahina yung low speed. Ano ba? Mga bossing, ito, nahilang natin yung ating evaporator. Ayan na. So, hindi na epoxy yan. Pero, mga boss, ipa-flashing pa to. Yun yung isa pang kailangan nating malampasan, no? Dahil, pag na-flashing yung loob, saka natin makikita kung may lalabas pa ulit siya. Sa ngayon, na-sealed natin yung butas, pero mamaya tingnan natin yung final natin na linis sa ligtas dito, no? Okay, pero kahit pa paano, medyo nakakatuwa naman dahil na-sealed natin yung butas, no? So mamaya, testingin pa natin. Meron isang boss. Hindi naman boss. Naku, Ay, nakakakinom. Ang problema nga lang po, hindi pa sa... Kasi dito sa trabaho, pag tayo, yun, doon talaga naman tayo. Kasi... Kumuha na ba ng dryer? Kamahal ng... Mga bossing, ito yung sinasabi ko na. Yung medyo nakakalungkot. Nung na-flashing na natin yung evaporator, dumami na yung butas. Meron na siya sa gitna. Ayan. Tapos, meron pa siya dito. Meron pa rin dun. Ayan. Hindi kaya ng pyesa na. Ang nakakainis doon, syempre, ginasusan mo na acetylene, pang-flashing. Tapos, hindi naman umubra. Pero, ganun talaga. Kung gusto nating matasting, gusto nating masubukan kung pwede pa, yun yung mga kailangan gawin. Kaso yan na yung final, mga bossing. Hindi na natin na pwedeng hilangin pa yan dahil kalat-kalat na sila. Kasi doon sa ating hininang, malayo na, wala na sa hininang. Nung natanggal yung mga langis-langis sa loob, lumabas na lahat ng butas. Okay, so negative to. Okay mga bossing, naikabit na natin yung ating mga pyesa. Try natin kung bubomba yung compressor. Nakaligtas na rin. Condenser. All goods na. Sana bumomba ka. Please. Okay, testing tayo mga bossing. Tingnan natin kung obra tong pinagagawa natin dito. Start! Okay, start mo! Aircon! Tingnan natin kung bumomba siya. Sige, karga! Bumomba, bumomba. Oh, lakas pa lalaki ni bossing ah. Bumomba, bumagsak eh. Sige, tumagal na ng 10 taon yan. Ayos na yan. Okay mga bossing, mukhang may konti naman pag-asa, no? Kasi yung reading ng low side, 80 dati, no? Tingnan natin hanggang ma-load natin yung tamang freon. Sana may pag-asa para naman mamaya pa yan. Mamaya pa yan. Malamig pa yan. Nananan, sana naman. Yung ilan na? Marami lang ng mga tatlo pa. Pag medyo namamig na yung tubo oh, hangin na mo na lang. Pan, gumana na rin yung pan. So, testing lang kami mga bossing. Tingnan natin yung final nito. Okay mga bossing, ito na yung final na reading natin. Nasa 42, 43. Low side niya mga 180 lang. Tingnan natin yung lamig sa loob. Kanina nasa 25 ang lamig yata natin. Tingnan natin kung meron na. Pero palagay ko halos kalahati. Meron na. Pag-amin ko ng partner ko, Ay, hindi niya alam kung sa kanya ba talaga Saan yung volume? bata. Dahil ang balita, mga bossing, ito lamig oh. talaga yung babae. Mga nasa 12, 13. O wala ng 25. Pero hindi ganun pa rin yung nakuha nating lamig. Kaganda no. Kasi yung pump ng ating compressor talaga may problema. So testing pa kami. Tingnan natin kung lalamig pa to. Sobra
Okay mga boss, wala na tayong magagawa dito. Ito na talaga yung final ng ating lamig na nakuha. Hanggang dyan lang talaga. Kailangan talaga magpalit ng compressor nito. Okay, pero napababa naman natin ng mga ganyan. So, tingnan natin kung mapapakinabangan ng ating kliyente, no? Okay lang, wala tayong ibang naitulong. So, hindi natin hawak talaga yung ating kada pyesa. Kasi may salyan na rin konti yung compressor talaga, may ingay na ng konti. Okay, hanggang dito na lang mga bossing. Syempre, salamat ulit sa panonood sa ating malit na channel. At syempre mga bossing, baka pwedeng wag nyo skip yung ads natin, no? Para medyo kuha tayo ng konting pondong pang stock natin ng mga pyesa para sa mga ganitong mga wala pang pamalit. So medyo na hihirapan tayo kasi pag wala tayong stock, hindi tayo sabi natin utang, no? Hindi tayo nakakapagpautang sa ating kliyente. Pero ganun pa man, syempre, makakatulong pa rin naman tayo sa ibang paraan, no? Sa kagaya nun, yung sinisave natin pero hindi naman natin na-save. So hindi pa rin pala tulong yon. Pero okay lang. So at least ginawa natin yung ating parte o yung ating magagawa para ma-save yung pyesa niya. Okay, maraming salamat ulit mga bossing. Ingat lagi at syempre God bless sa ating lahat. Thank you very much.